Isang parte man kayo ng mundo at kung anong oras nyo man to pinapanood, mabuhay po tayo lahat mga katropa. Hello! Hi! Ayun, papaaraw po sila kasi masarap ang ganda na ng sikat ng araw ngayon. Yun. So mga kapitbahay po yan, mga Canadian. Ang oras nga pala ay 5:50, mag-aalas 6 na ng hapon dito. At ako'y naka sauna jacket. Tuwatawa ako rito, pakalawas wala naman masyadong tao. Kasi maglalakad tayo, walking lang muna. So yung mga tropa, kailangan din natin magpapawis kasi nakailang buwan tayong nakakulong lumalabas din naman ako, pero hindi ako ganun ka lalong passive pag nag-walking dito. Malamig. Kaya ngayon yung pagkakataon para mag-walking. Ayan, punta tayo dun sa flat at dun tayo mag-walking. Ayan, yung sinasabi kong may nasabi ako one time mas maganda mag-walking dito kasi paakyat pababa. Ayan, malapit lang naman sa bahay dito, nalalakad lang. Mas maganda nga kasi maglakad-lakad. Tapos pag medyo lumakas-lakas na ulit ng konti yung katawan, pwede na tayo mag-walking. Ay, mag-jogging pala. Walking na pala tong ginagawa ko. Ay, Diyos mio, Marimar. Diyan po tayo pupunta. Yan, pababa. Yung sasakyan, pababa na siya. Ayan, para at least dito mas mabilis akong hingalin ba. Ano bang atin? Nasuot ko na pala yung yung sapatos na nabili ko noon doon sa Brandon. Yung naka-sale na sapatos, suot ko na. Yan na yung sapatos na gamit ko. Walking dito sa flat, and kailangan talagang magpapawis. Hi. Is she fine? Yeah, she's fine. How's your feet? What happened to your feet? She broke her hip. Oh. She had surgery and now she refuses to walk on it. Yeah. So that's the reason why. Yeah, that's why it's like that. Okay. You're gonna be okay. You're gonna be fine soon. We're hoping so. Ayan yung naasong na kanina, pinet ko. Dati kasi meron akong pinepet na aso dati. Ganun din, mas malaki pa doon. Pero ganun din yung breed niya. Grabe, napaka-friendly niya. Isang matandang Canadian ang naglalakad sila ng mga time na yun, ganun. So nung mga nagpepet siya ng ganyan, pag nakikita niya ako, nilalapitan niya ako lagi. Ganun. Sad to say, ang nangyari, namatay na siya. Pero may pumalit sa kanya. Maliit na puppy siya noon, pero malaki na siya, lumaki na siya ngayon. Itim naman ngayon, itim. Ganun din. Pag nakikita ko, hindi pa ako kilala nung asong yun, yung maliit, yung bago. Hindi pa ako nakikilala. Pag nakikita na ako, umatakbo na sa akin Parang may magnet yung mga alaga ni Lola na aso sa akin Kaya ganun. Maganda din sana pag habang naglalakad ka, may kasama kang aso, nilalakad mo dito, ganito, katulad niyan. Nga pala, shoutout nga pala kay Sir Inags, naalala ko yung mga aso mo pag nilalakad mo pala. Pag naglalakad kayo, kasama mo yung mga aso mo, yung pala yun. Dito, katulad din dito. Ayan, masarap din maglakad-lakad dito. Actually, nandito ako ngayon sa hindi ko alam. Pero malapit lang doon sa
sa nilakaran ko kanina, iniikot ko lang to eh. Pag may mga dahon na to mga katropa, ay grabe ang gaganda. Lalo na pag fall, may mga kulay ang dahon nito. Grabe ang ganda. May mga nagsisibol na yung mga na parang mga dadahon na yun eh. Sisimula na magdahon yung mga yan. Pag ganitong spring, tapos laging ulan, mabilis karon ng dahon ng mga punong kahoy dito. Mga ilang araw lang, pagka ganyan, may dahon na yung mga yan. Ang dami lamok ah. Yan din ang isa sa mga problema dito pagka ganito ng summer. Lamok. Marami ding lamok dito mga tropa. Sa totoo lang, hindi naman sa minamasama yung Canada na bakit sa atin din naman napakaraming lamok ah. May dengue pa nga eh. Dito walang dengue. Ewan ko lang kung meron, pero sabi naman nila walang dengue. Anyway, yun lang mga tropa na maraming activities na mangyayari sa atin siyempre kasama kayo, kaya sa atin sa panonood din sa inyo nagagawin natin itong mga susunod na buwan. Actually gusto ko nga rin mag-camp eh, kasi nag-enjoy ako dun sa camp ng barkada ko, si Jeremy dyan sa Edmonton. Shoutout nga pala sa inyo at sana magkita-kita ulit tayo. Ayan. Tapos marami na naman mga kainan nito. Siyempre maraming kainan niya. May mga festival na naman. Tapos andyan na naman yung kakaroon na naman tayo ng Canada Day. Ayun. Sa Pilipinas nga pala mga tropa, lagi po akong walking, jogging. Yan po yung aking pagpapawis nun. Bumaba na rin ang kilo ko nun eh. Mababa rin ang kilo ko. Pero ngayon medyo mataas na kasi hindi ako makapag-jogging ng mga winter eh. Pala ko nga nun, bumili ako ng stationary bike, kaya treadmill, kaso saan ko ilalagay dun sa kwarto ko eh, hindi naman ganun kalaki yan yung kwarto ko. Ay. So hantayin ko na lang to. Tapos ilang buwan din ganito. Ay, lakad-lakad. Shoutout nga pala kay kay Kuya Will. Yan sa Winnipeg. Kay NYE Adventure, Erwin Sampayan, at saka sa butihin niyang asawa. Naalala nyo po si Bonbon na nagkita kami sa sa Home Hardware, no? Home Hardware. Nandito na po yung sinundo niyang pamilya. Ayan. Hello po. Kasama na niya dito. Talagang nagpapapawis ka pala eh. Oo, kailangan pre kasi Nagbabike ka? Ha? Nagbabike? Wala pa akong bike eh. Walang bike. Nagbabike ka rin ba? Magbabike. Ayun. Araw bibili rin ng bike. Oo, titingnan mo. Hello, Clavius! Say hello, say hi. Hello, ayan. Hello. Nung namamasyal nag-e-enjoy dito Mas maraming activity lalo na pag sa Canadian Day. Marami yun. Maglalaro ka, mag-e-enjoy. Tapos magkano pre? Ito nga, walking. Tapos yung bike. Magandang activity nito pag summer. Shoutout nga pala sa mga kasama namin Shoutout sa mga kasama namin sa Lone Line. At hindi na rin lang sa Lone Line, sa mga sa buong High Life. Ayan, pang umaga, pang gabi, sanitation. Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout. Baby,
dito mga katropa yan. Pagka umabot na ng ano, yung mga may dahon na, I think mga summer ganun. Kasi pagka Canada Day dito, punong-puno na dito ng campers. Gagara mga campers, galing sa iba't ibang lugar dito sa Manitoba. Ewan ko lang kung may iba rin sa ano, sa ibang lugar din. Pero ang dami dito. Kaya masarap mag-camping din sana dito. Anyway, okay na ako sa pag-walking. So kailangan nang bumalik. Balik na tayo. At saka bukas ulit. At pupunta pa pala ako, magpapawashing ako ng sasakyan. Ayan. So bukas na naman, mag-walking. Tapos na po ako mag-jogging, mag-walking pala. Bakit pa jogging ng jogging? So nandito pa ako ngayon sa Karwasyan at nag-aantay ako ng pila. So nga pala, na-interview po pala ako nila Sir Alwin at Emma. At noong mga time na yun, at nag-enjoy ako sa kanila. Sobrang nag-enjoy po ako sa kanila. Ngayon naman po, bawi naman po ako. Magiging guest ko naman po sila Sir Alwin at Emma, Ma'am Emma. Tapos ito po, nakausap ko po si Ma'am Ina Andolong. Nakausap po niya ako na schedule ako for interview sa Spot Pinoy. Ayan. Ayan, lagi po akong sumusubaybay sa mga host natin sa Spot Pinoy. At syempre kina Alwin din. At sa mga ibang vlogger din dito sa Canada, sumusuporta din po ako sa kanila. Kasi syempre nagsisimula din tayo ngayon. Medyo may followers na rin tayo. Subscriber, mga valid viewers na rin, ganun. At sana po subaybayan nyo abangan nyo yung interview ko sa Spot Pinoy. Yan po. Saka maraming salamat po at napansin po ako. Small YouTuber lang po ako. Mukhang dito ko na. Ewan ko, mukhang dito ko na may kukwento yung talagang nangyari yung buhay ko sa Pinas bago ako nakapunta rito. Pero abangan na lang po natin yan. Baby, you give me ice and fire. Kita nyo ba yan mga tropa? Ayan. Stone chips yan. Stone chip. Ayan.